lapit na. Dali. Isang gano'n lang yun. Igawin mo ba? Pre, kita. Lapit na. Ayan na. Sige. Tuloy. Pambi. Talo na naman. Last life mo na yun, no? Hindi mo pa pinagbuti. Buti na lang, maraming buhay sa games, no? Kasi kung sa real life yan, pag game over ka talaga. Sinabi mo pa. Oh, LA, hindi ka ba talaga maglalaro? Bro, uwi na tayo, bro. Aga pa. Oo nga, kaso Sunday kasi bukas eh. May pagsamba kayo? Kami rin naman magsisimba. Bro, may tungkulin kasi tong si LA, kaya kailangan mas maaga siya doon. Higpit naman sa inyo. Buti nasasama ka na ito ni LA sa mga pagsamba nila. Oo naman, nagpapadoktrina lang ako eh. Ikaw ba? Hindi ka ba talaga... Hindi, wag na ako. Okay na ako. Lumaki na ako katoliko eh. Dito na rin ako mamatay. Hindi ko na kayo yatid palabas, pre. Alam niyo na yun. Bro, pasensya na talaga. Pero, pwede pa naman sa susunod, di ba? Sige, sabi mo. Sean, pre. Oh, Jolo, kumain ka na? Oo, kanina pa. Pagtapos ng meeting namin. Anong oras nga pala yung klase natin? Di ba 3 PM pa naman yun? Sama ka muna sa amin. Group study tayo para makapaganda tayo sa long exam natin next week. Sige, hintayin ko na kayo. Para hindi ka mainip. Ito, basa mo na. Sige pre, alis muna ako. Oh, bro, Jolo, saan ka pupunta? Magre-review na lang ako mag-isa. Oh bro, teka. Hindi ko sa'yo. Pare naman, hindi mo ba talaga makuha? Lagi nyo na lang ako iniyaya sa pagsamba nyo. Isa lang ang sagot ko. Ayoko. Hayaan nyo na lang ako. Oh, LA, bakit hindi ka mapakali dyan? Ikaw naman kasi bro, ang kulit mo rin. Ayaw nga mag-iglesia ni Jello. Siguro dapat ibahin ko yung pamamaraan ko sa pag-akay sa kanya. Bakit ba kasi hindi ka tumitigil? Bakit ikaw? Tumigil ka na ba sa pag-akay sa mga magulang mo? Hindi. Kaya lang minsan inaadlangan nila ako sa mga pagsambay. Kasi hindi pa naman sila naliliwanagan. Kaya lagi kong ipinapanalangin na sana matawag yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko. Kaya lang, sobrang debotong katoliko sila eh. Ay! Papanood ako sa'yo. Mga dating pastor sa kanilang reliyon? Oo. Sabi na hindi mo pinapanood tong mga sinesend ko sa'yo. Sorry na, noon lang yun kasi di pa talaga ako naliliwanagan eh. Kung ang mga dating pastor mula sa dating lang relihiyon natatawag sa tunay na iglesia, doon pa ba tayo panghihinaan ng loob sa mga miyembro nila dahil sa deboto lang sila? Ang galing no? Pag pala Diyos ang tumawag, walang makakapigil. Kaya nga dapat hindi tayo tumitigil sa pag-aanyaya. Nakaka-inspire naman. Ilan na kayang mga dating pastor sa kanilang relihiyon ang natawag sa iglesia? Sa totoo lang, mula pa sa panahon ng sugo yan, kapatid na Felix Y. Manalo, ay marami na mga pastor ang natawag sa tunay na iglesia. Ang isa sa dalawang unang ministro sa iglesia, si kapatid na Justino Casanova, yun dating pastor protestante yun. At may dati rin paring katoliko na natawag sa tunay na iglesia, si kapatid na Beda Abolok. Sa totoo siya, mahigit 1,000 mga pare, pastor, minister at mga iba pang mga religious leaders ang natawag sa tunay na iglesia ni Cristo. Ay siya, may kikwento ko sa iyo tungkol sa isang madring natawag sa tunay na iglesia ni Cristo.
Sister, ito pa po. Oh. Naku, may sugat ka. Sister Linda, pinapatawag ka ni Mother Superior. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa nanay mo, sister. Pwede ko po bang makita ang nanay ko sa burol niya? May vow of obedience ka. Hindi ka pwedeng lumabas. Pero namatay po ang nanay ko. Hindi ko po ba siya pwedeng makita? Alam mo ang sagot sa tanong mo. Pero hindi ko na po kailanman makikita ang nanay ko. Pakiubusa po. Payagan niyo na po ako kahit sa bibig lang po niya. Sige na po, payagan niyo na po ako. Naiintindihan ko ang nararanasan mo. Pero hanggang kailan kaya mong isakripisyo ang paglilingkod kay Kristo? Sister, andito na po yung mag-deliver ng mga libro. Maraming salamat po sa inyo Napagod ba kayo sa pag-akit natin sa mataas na hagdan? Nasaan po pala yung mga tao niyo? Okay lang po ako. Tumatanda na po kasi kaya madaling mapagod. Ay, siya nga po pala. Para po sa inyo. Salamat po. Libre po ba ito dun sa mga librong binili namin? Libre po iyan, pero yung mga libro po, hindi po. Pero huwag niyo naman po sana masamain. Namamahagi lamang po kami ng pananampalataya. Di ba tungkulin po yun ng isang mananampalataya? Tama po kayo. Siya, sige po, mauna na rin po ako. Sige po. Mauna na po ako. Sige, ingat ka. Salamat po. Salamat po. Sister, dadaan ako na lang po kayo mamaya pagkatapos po may delivery yung mga gulay. Mga ano oras po kayo makakabalik? Mga 1 oras po, makakabalik na po ako. Agad? Bakit po? Magkatagal po ba kayo? Opo ilang subjects pa kasi ang tuturo ko sa mga bata ngayon. Pero di bale, maglalakad na lang ako pa uwi. Sigurado po kayo? Medyo malayo-layo po itong binabiyahe natin. Sige po. Mga Brad, pasuyo naman dun sa palagay na lang sa loob. Salamat Thank you po sa pag-deliver ng mga libro. Walang anuman po. Nabasa niyo na po ba yung binigay ko sa inyong pasubo nung isang araw? Naku, hindi pa po Marami kasi akong ginawa kanina pagkatapos namin magayos ni sister ng mga libro sa silid aklatan. Pero pag wala pa akong ginagawa, babasahin ko po. Ganun po ba? Hindi pa pala po kayo makakasama sa linggo. Ano pong meron sa linggo? In-invite po namin yung mga kasama nyo na obserbahan ang pagsamba namin sa darating na linggo. Pumayag po sila? Sasama po sila sa inyo? Opo. Pumayag naman po sila. Baka po pwede na rin kayo sumama sa amin.
Oh, dito na muna ako. Pagbutihin niyo pag-observe niyo, ha? Oh. Sister, bakit tayo pumalag na pumunta sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo? Oo nga eh. Alam mo kung hindi lang sinabi ni Mother Superior na sumama, hindi talaga ako sasama. Wala namang problema doon. Mag-observe lang naman tayo. Bakit? Kung mo ba attend tayo, kaya na nila tayong pag-iglesyahin. Bakit maraming Katoliko nagiging miyembro nila? Tingin ko dapat nating alamin kung bakit. Kaya nga tayo mag-observe para malaman natin. Yun nga ang dahilan kaya pinapunta tayo ni Mother Superior ngayon. Ang paniniwala ng maraming mga tao na ang lahat ng mga reliyon ay pare-parehong sa Diyos. Ano po ang katunayan? Hindi po tayo ang sasagot. Biblia po ang sasagot. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Colosas 1:18. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Iisa lamang po talaga ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ang iglesia na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakarami pong mga iglesia na nakatayo ngayon. Pero alin ang Sila lang tunay ang maliligtas? Naku, hindi na makakaulit sa akin yung mga iglesia na yan. Ang yayabang, paano sila lang ang maliligtas? Una, tinatao-tao lang nila ang Panginoong Hesus. Paano kaya nila nahahanap yung mga talata yun sa Biblia? At paano nila nagagamit para sabihin na sila lang ang maliligtas? Hindi naman pwedeng sila lang. Ang dami-daming tao sa mundo. Hindi na ako sasama sa iglesia na yan. Kahit pa mabait yan si Alex at magaganda ang mga libro na dinideliver sa atin. Tama na. Kaya lang naman ako'y pumayag kayo'y dumalo sa pagsamba dahil sa anyaya niyang si Alex. Pero ngayon, nang malaman natin na sinisiraan tayo ng mga iglesia na yan, hinding-hindi na tayo magpapaunlak sa kanilang anyaya. Sister, maghanap na lang kayo ng ibang pwedeng mag-deliver ng mga aklat. Napakarami pong mga iglesia na nakatayo ngayon. Pero alin ang tunay na iglesyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Ano po ang pangalan ng iglesyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po kami uli ang sasagot. Biblia po, ganito po ang sinasabi po sa atin. Dito po sa Roma 16:16, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ano po ang pangalan ng iglesia na katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Iglesia ni Kristo. Kaya mga mahal naming mga kaibigan, sa loob ng iglesia ni Kristo, dapat isagawa ng tao ang tunay na paglilingkod. Kung nasa Biblia, ibig sabihin, totoo. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari.
Pasensya na po, pero kumuha na po kami ng ibang magdi-deliver po ng mga libro. Naiintindihan ko po. Pasensya po. Salamat po. Kamusta po? Binabasa niyo na po pala yung binigay kong pasugo. Hindi. Nahulog kasi, pinulot pa lang. Matanong ko lamang po kayo. Kumusta naman po yung observation niyo nung pagsamba po nung nakaraang linggo? May gusto po sana akong itanong sa inyo eh. Sige po, ano pong itatanong niyo? Lahat po ba ng mga ministro niyo sa iglesia ay maalam sa Biblia? Ano pong ibig sabihin niyo? Nahusayan ko kasi yung ministrong napakinggan ko. Ang daming alam ng mga talata sa Biblia eh. Sa totoo lamang po, ang mga ministro po namin sa iglesia ay bihasa po talaga sa paggamit ng Biblia. Paano niyo naman nasabi yan? Tinuturuan po at sinasanay po ang aming mga ministro na maging bihasa sa mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. At kapag po nagtuturo sila ng mga salita ng Diyos, hindi po nila dinadagdagan o pinabawasan yun. Kaya po hindi nila yun sariling opinyon o kuro-kuro. Lahat po ay pawang galing lamang sa Biblia. Mabuti pa po kayo na lang po ang bahalang humusga. Ano po yun? Magandang gabi po. Meron po ba kayong simba ngayon? Pagsamba. Naku, wala po. Pero pagdudoktrina, meron po maya-maya. Maaari po ba akong makadara doon? Opo, tuloy po kayo. Salamat po. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ano po ba ang tandang ito na binabanggit? Alin ang tanda sa noo at kanang kamay? Ang babasahin ko naman sa inyo ay isang aklat ng Iglesia Katolika, inyo pong dinggin. Ang tanda ng Santa Cruz, ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Ang una ay sa noo, ang ikalawa ay sa bibig. Ang tanda ng Santa Cruz ay isang tanda ng taong Katoliko. Ngayon, alamin natin mula sa Biblia, ang may tanda ba sa noo at kanang kamay ay maliligtas? Babasahin ko po ang nakasulat dito naman sa Apokalipsis sa 14:9 hanggang sa talatang 11. Inyo pong dinggin ang pahayag sa atin ng Biblia. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. Sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ayon sa ating binasa, maliligtas po ba ang mga taong may tanda sa noo at kanang kamay? Ano po ang sasapitin nila? Tatanggap sila ng parusa ng ating Panginoong Diyos. Natatapos na po ang ating pagtitipon. Magandang gabi sa inyong lahat. Sandali lang po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po sa inyo. Magpapasalamat ako ng marami at nakakaroon ka ng pagkakataon makadalo sa aming pagdodoktrina.
Sino nga ho pala ang inyong kasama? Mag-isa lang po ako. Magtatanong lang po sana ako ng oras ng pagsamba ninyo, pero ang sabi po, may pagdodoktrina daw po ngayon. Opo, pagdodoktrina. Ngayon, ang doktrina po namin dito ay tuwing gabi ng ganitong oras. Nag-observe po kasi ako. Kanina po narinig ko po sa pagtuturo ninyo ang tungkol po sa pag-aantanda ng Santa Cruz. Okay. At yung sinasabi niyo po na ang Iglesia ni Cristo lang po ang maliligtas. Hindi po ba parang makasarili naman po ata iyon? Napakarami pong tao sa mundo pero kayo lang po ang maliligtas? Kung gusto mo, ay ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi na po. Babalik na lang po ako bukas. Sige po. Salamat Maraming po. salamat po. Thank you po. Thank you. Huwad? Hindi tunay? Pero tagapaglingkod ako ng Panginoon. Kung hindi ito totoo, sinong Panginoon ang pinaglilingkuran ko? Tinatanggap ba ng tunay na Diyos ang mga paglilingkod ko? Hindi. Hindi ako aalis sa iglesyang yan. Patawarin mo po ako, Diyos ko, kung pumasok man sa isip ko na maaaring tama ang mga itinuturo nila. Para akong laging hinahatak ng mga paa na pumunta sa kapilya at makinig sa pagtuturo ng ministro mula sa Biblia. Bakit parang lagi akong sabik na may marutuhan mula sa Biblia? Na para bang hindi ko ito pinag-aralan sa 14 na taon ko sa kumbento? Saan ka ba nagpupunta, Sister Linda? Lagi kang umaalis sa hapon at gabi ka na bumabalik. Diyan lang po sa Iglesia ni Cristo. Mukhang napapadalas na yung pagpunta mo dyan sa iglesia na yan, ha? Mamaya kaanib ka na rin dyan. Nag-research lang po ako. Mula nang dumating tayo rito, pumupunta ka na riyan. Hindi ba't ang paalam mo lamang kay Mother Superior ay bukas? Na linggo ka lamang pupunta sa iglesia para mag-research. Akala ko pa naman mag-aaral ka para sa darating na SEM nang kukunin mong masteral.
Iba naman palang inaatupag mo. Hindi ko na lang sasabihin kay Mother Superior ang mga ginawa mo. Huling punta mo na sa iglesia bukas. Yun naman ang tanging araw na pinagpaalam mo sa kaniya. Sige po, maupo muna po kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko po sa inyo? Pauwi na po sana ako kanina pagkatapos ng pagsamba at hindi na po ako babalik. Bumalik lang po ako para sa isa pa pong pag-aaral. Pagkatapos po nito ay uwi na rin po ako. Ngunit marami po akong mga tanong na dapat po ninyong masagot eh. May kabuluhan ba ang gagawin ng isang tao na paglilingkod sa Panginoong Diyos kahit nasa labas siya ng Iglesia ni Cristo? Babasahin ko po sa inyong sagot. Nakasulat po yan. Dito po sa Efeso, sa 2, sa talatang 12, ganito ang ating maririnig. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Dito ay malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na anuman ang gawing paglilingkod ng tao sa Diyos, pero wala siyang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, wala itong kabuluhan. Oh, ate, napatawag ka. Aba, teka, may problema ba? Wala naman, nangangamusta lang. Maayos naman kami rito, ate. Natutuwa naman ako at maayos ka riyan. Yun nga lang, may masama akong balita sa'yo. Ano yun? Alam mo ba, si Lily, yung pinsan nating madre rin, ayun, lumabas ng kumbento, mag-aasawa na raw. Ha? Kakahiya, di ba? Alam naman niyang lahi tayo ng mga madre at pare. Tapos lalabas siya para lang mag-asawa. Eh, di ba, kayo lang ang natuloy sa pagmamadre? Buti ka pa, ate. Madre ka pa rin. Proud na proud kami sa'yo. Maging si inay, alam kong iningitian ka rin niya ngayon sa langit. Hindi na baling hindi ka nakapunta sa burol at libing niya. Ang importante, hanggang ngayon, madre ka pa rin. Kaya ate ha, ipangako mo, hindi ka aalis sa pagmamadre. Tapos, oh, ano na pare? Ano na nangyari? Ayun, sinabi niyang aalis na siya sa pagiging madre at aanib na sa Iglesia ni Cristo. Ano itong dispensation from vow? Ano ibig sabihin nito, ha? Lalabas na po ako. Bakit nga? Hindi ko po maatim na mali ang mga aral na itinataguyod natin. Tama ang sinasabi nila. Mag-iiglesia ka? Opo, aanib po ako sa Iglesia ni Cristo. Akala ko pa naman matalim ang isip mo. Yun pala'y magpapauto ka rin sa kanila. Madre ka pa naman. Lahat po ng mga aral na itinuturo ng Iglesia ay nasa Biblia. Bawat talatang ginagamit po nila ay tinala ko po. Hinanap ko, lahat po nasa Biblia. Nabaluktot na ang pag-iisip mo ng mga aral na mga yan. Namumuhi po ang Diyos sa mga taong sumasamba sa mga ribulto at larawan. Bakit po natin ginagawa yun? Nakasulat po sa Biblia na maparurusahan po sa apoy ang sino mang mag-aantanda. Pero bakit po natin ginagawa? Nakasulat din po sa Biblia na ang pagbabawal ng pag-aasawa ay aral po ng demonyo. Bakit po bawal sa mga pare at sa ating mga madre ang mag-asawa? Wala kang utang na loob. Ilang taon ka namin inaruga dito. Umalis ka na at wag ka na magpapakita rito. Alis!
Diyos ko, patawarin mo po ako. Hindi kita agad nakilala. Bigyan mo po sana ako ng pagkakataon na mapaglingkuran kita ng tama. Ituro mo po sa akin. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagagawa mo? Napakalaking kasalanan yan sa Diyos. Wala kang pinagkaiba doon sa pinsan mo. Sa pinsan mong iniwan ang pagiging madre para magpakasal. Pero alam mo ang totoo, Linda? Ang totoo, mas masahol ka pa sa kanya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Lahi natin ang magiging madre at pari. Iniwan mo ang pagiging madre para ano? Para umanib sa iglesia ni Kristo na yan? Linda! Linda naman! Hala ko ba matalino kang bata? Iya, Tiyo, tama na po. Pakinggan po muna natin si ate. Baka hindi lang po tayo nagkakaintindihan dito eh. Baka pansamantang labis lang si ate dahil mapapagod lang siya, di ba ate? Hindi ako mapapagod sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Napag-alaman ko na ang ginagawa ko noon ay hindi pala naiukol sa tunay na Diyos. Hindi ko pala siya kilala. Ano bang sinasamba ko noon? Larawan? Kahoy na inanyoan lang ng tao? Nabulag ka na ng iglesia na yan! Halika na! Baka madami lang tayo sa sumpa ng Diyos sa batang yan. Ate, pakiusap. Gumising ka na sa kahibangan mo. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Ngayon pa lang ako nagbabalik loob sa Kanya. Mali ang mga ginagawa kong paglilingkod sa Kanya eh. Sa halip na mabigyan siya ng kapurihan, galit ang naedulot ng mga nagawa ko noon. Linda, alam kong hindi ako ang tunay mong ama. Pero minahal kitang tunay na anak. At tumayong tunay mong tatay. At ang nanay mo. Diba? Hindi mo man lang siya nasulyapan sa huling sandali. Anak, masasayang lang ang lahat ng iyon. Kung aanib ka sa iglesia, patay na ang nanay mo. Ngunit patuloy mo pa rin siyang masasaktan. Matagal na pong nasayang ang pagkakataong ayon nang hindi ko malang nakita ang aking ina sa kanyang huling hantungan. Kung nandito lang si Inay, alam kong may iintindihan niya ako. Akala ko ang sakripisyong iyon ay para sa Panginoon. Pero hindi. Walang kabuluhan yun eh. Dahil hindi niya ako kinikilala nung madre pa ako. Hindi niya kinikilala yung mga paglilingkod ko sa kanya. Hindi niya ako kinikilala ang anak niya. Tama na. Ang mga taong namalagi ako sa kumbento, sa simbahan, sa pangangaral ko ng mga aral katolika. Walang kabuluhan lahat yun. Ang mga inaakala kong sakripisyo para sa Panginoon ay hindi niya kinikilala. Tama na, Linda. Kung ko lamang po ang panahon, sana hindi na ako nagmadre. Sana hindi po ako naging kasangkapan para matutong mag-antanda ang mga kabataang tinuturuan ko. Tama na sabi! Ate, naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ka na yung Linda kilala namin eh. Hindi ka na yung kapatid namin. Hindi niyo ako naiintindihan. Pakinggan niyo ako. Natagpuan ko na ang katotohanan at gusto kong kayo... Huwag! Huwag ka na magsalita. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa. Patay ka na sa amin!
Oh, tapos ano nangyari? Oo nga, Eli. Ano na nga ba nangyari? Jello? Kanina ka pa dyan? Oo, nandun lang ako sa tent kanina. Interesting lang kasi yung kinakwento niya, kaya napalapit ako. O sige, tuloy mo yung kwento mo. Ano na yung nangyari? Nasaan na siya ngayon? Hanggang ngayon, hindi siya tumitigil sa pag-aakay. Kaya pala ganun ka nalang katsagang mag-anyaya sa akin, ano? At ngayon, kay Jello. Hindi ko naman kasi naiintindihan noon kung bakit ang kulit mo sa pag-aakay sa akin eh. Ngayon naiintindihan ko na yung pagmamalasakit mo sa akin. Sa amin, ni Sean. Pasensya ka na, LA ah. Jello, hindi naman taga ako galit sa'yo eh. Ikaw ba? Hindi ka na ba naiinis kay LA? Hindi na. LA, nasa'yo pa ba yung pasubo na binibigay mo sa akin? Nay! I'm home! Bango yan na ya! Lahat ko na sinigang yan no? Sabi na eh, manay. Siyempre naman, Nay. Yes. Ay, Nay, ako na itong magkain na. Ay, Nay, tama ang dating ko ha. Tamang-tama talaga tayo. Sarap ko lang niluto ni Nanay. Sinigang. Naman tayo. Bango? Sige pa. Sarap yan na yan. Chapleto na yan. Ay, Nay. Tay, may kikwento po sa inyo. Si Jello po, makikinig na raw po ng doktrina. Talaga? Magandang balita yan. Naman, Nay. Sabi ko nang nakakain eh. Hindi nga, makikinig na ba siya? Haba pong kwento tayo eh.